Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto na naman po tayo, Monday dito po sa Northern America, particularly dito po sa lugar ng California. Monday morning, malamang kung mapapanood nyo to, umaga na sa inyo or maggagabi. Hindi ko po alam. No, dito sa amin is clear blue skies, no? Weather check, it will be hot, 82 degrees Fahrenheit, no? Aangat na kami ng mga 90s, no? Baka at the end of the month, nasa 100 na kami, degree Fahrenheit. Napaka init na niyan, no? Patuloy na namang tataas ang bayarin sa kuryente. Ganun po talaga, no? Kailangan merong malamig, may mainit, tulad ng mga nasa politika natin sa bansang Pilipinas. Lagi pong mainit ang mga gustong pabagsakin ang gobyernong Marcos. Pero hindi po sila magtatagumpay. Kasi kung sila nagpre-prayer rally na ang gusto ay pabagsakin, no, pababain, masamain ang gobyernong Marcos, tayo naman na totoong nagdadasal sa ating poong may kapal na nasyang nasa langit, mas malakas po ang ating dasal. Kasi ang mas gusto ng Diyos, sumunod tayo sa ating gobyerno. Na alam naman ng Diyos na wala namang nakikitang ginagawang masama sa sambayanang Pilipino. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, trabaho lang. Kung si Tamilmil nga, sabi niya, trabaho na lang ako. O di ba, ganon din naman ang ginagawa ng Pangulo, puro trabaho. Pero yung mga kampon ni Prime Minister ni Baal, walang ginawa, kundi siraan siya. So, hindi po silang magtatagumpay. Basta tayo na mga naniniwala at sumusuporta sa Administrasyong Marcos, patuloy lang po tayong ipagdasal natin, isama natin sa dasal ang gobyernong Marcos. Para po, tignan natin kung sa loob ng 6 na taon ng Pangulong Marcos, guminhawa naman, no? Malamang yung mga aspiration o promises, mahirap matupad yan, no? Kasi nagbabago, no, ang ano ng mundo. Lalong-lalo na nga po dito, sabi ko sa inyo, paulit-ulit tayo. Sa bansang Amerika, dito po sa amin, patuloy din ang pagtaas ng mga bilihin. Lalo na dito sa California, ang mahal po ng regular gallon of gas. O kayong mga nasa California, wag nga kayong magsinungaling, tulungan nyo ako. Dito lang po, average gallon of gas sa amin dito sa California, $5. Dati lang yan, nung 2002, kasi doon ako nagkaroon ng kotse dito. $1.75 nga lang yan. Yung regular ngayon, umiiyak na ako, nagre-reklamo na ako. Pero wala akong magawa. Sa atin, naghahanap pa rin ng 20 pesos kilo ng bigas. Nakakaasara, no? Yung 25, ano ba sa atin? 25 pounds dito sa seafood, mahal-mahal na. Hindi pa nakakabili kasi meron pa kaming isang lalagyan. 2 salop lang. Kasi hindi naman na kami ganong kumakain ng kanin. Panay nga ang damit ko ng itim. Kasi nakakapayat daw po yan, mga kabaw. Di ba, you wear black, medyo parang ang tingin sa'yo ay ang payat-payat mo. Ganun po tayo. Saka, nagkakaedad tayo no? Parang si Lola Carclea. Ang hirap makarecover pag may sakit ka pala. Pag pumupunta ka na dun sa edad na meron ng 0 sa iyong edad, no? Di ba, Aichang? Yung magbi-20 anyos ka, di ba may 0 yun? Ang hirap makarecover pag nagkasakit ka. Hanggang ngayon, masakit dito ako, masakit tenga ko, yung kaliwa naman. Masakit na ang kaliwang bato ko. Mamaya makita ko na si Papa Jesus. Ewa ko. Di po ba? So yung topic po natin, napakwento ako sa inyo, haba ng kwento ko. Yung topic po natin, mga kababayan, no, ay tungkol po ito sa West Philippine Sea. Kailangan natin i-update ang West Philippine Sea. Inaratiba natin, ang West Philippine Sea ay atin ito. Okay? So naninindigan po ang Pangulong Marcos dyan, no? At yung iba nating mga kasamahan, tulungan natin ang Marcos administration na manindigan din. So dito po,
mukhang meron pong paglilinaw ang Philippine Coast Guard kasi may nagbalita ng parang misinformation lang naman. Hindi naman po disinformation. Kaya may paglilinaw po ang Philippine Coast Guard. Tapos meron pong parang, eto na naman tayo, mukhang merong mga espiya. No? May mga espiya na pumasok sa ating bansa. May concern po ang isang parang mambabatas. No? At yung huling-huli po natin na article ay meron pong paglilinaw din o pahayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, sa dalawang bagay. Malalaman natin yan doon po sa bandang dulo. At also, bago tayong magpatuloy, yung dati nating ginagawa, tayo po'y magpapasalamat at magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga patuloy nating mga followers, subscribers na nanonood ng ating video na nagbibigay ng kanilang mga matatalinong komento base sa video na napanood nila. Walang ad hominem. Very good po, no? God bless po sa inyo. Sana lalo kayong bigyan ng katalinuhan ng ating poong may kapal. Ganon din po sa mga kasamahan natin dyan sa chat box sa tuwing may video premiere tayo. No? Tulad ni Marie Chris Hernandez, Elora Liz, ang kanyang Mr. Left and Right, si Aichang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang na mga nasa Japan, mga naggagandahang dilag, no? Mga si Kaluyal Milestan, Alex Andrade, Maritel T, Priscilla Acepcion, Mami B, Mighty Baisa, si Rebecca Lagman, si Twiller Wilfred kung may pagkakataon, Ninita Umali, Nilda Arceo, Danny Reynado, RN2 Cents, no? Saka si Ilocana Kana, si Carclea, Hattori, at yung iba pa po na nandito sa aking listahan, si Nanabet, Norma Agaton, Lorna Rafael, Malditang Lola, Simply Me Jenny, Car Alejo Basaw, o pasensya na, hindi ko maano yung last name mo, Beth M, at si Mamalu Parker. Yan, lagi po yan sa ating video replay, si Mamalu Parker. Okay, so yan po, no? Pasensya na, mahabang intro natin, ganun po talaga. Pagtiyagaan nyo na po, no? Okay, so eto po unahin natin itong balita ng GMA News Online, no? Updated po ito ng April 15. O ngayon lang ito, di ba? Ang sabi po dito, CCG o Chinese Coast Guard blocks tails PH survey ship headed for Baho de Masinloc. Kung baga, hinarang at sinundan ang ating Philippine survey ship papunta ng Baho de Masinloc. Ayun po yung sabi dito. Anong barko po yan? Ha? Ito po kasi. A Chinese Coast Guard vessel block and tailed, dalawa ha, block and tailed, the National Mapping and Resource Information Authority, vessel BRP Hydrographer Bintura, and the Philippine Coast Guard's BRP Cabrera Silang early Sunday morning as the Philippine vessels were sailing for Baho de Masinloc. O, pupunta daw po sila ng Baho de Masinloc. Ayun yata yung binigay sa akin, no? Ito po, yung picture na ipinadala sa akin ni Mami B, ayan po yan. Okay? So, yan siguro yun, no? Correct me if I'm wrong, Mami B, ha? Okay? However, the CCG vessel blocked the Philippine vessels 35 nautical miles from Luzon's coast, the limit of China's 9-dash line. Pero inyo, yung 9-dash line nila, 35 miles lang ang layo sa ating coastal ng Luzon. Tama ba yun? Tama ba yun? Actually, sila ang nag-i-incursion dyan. Sila ang alien dyan. Biruin mo, meron tayong EEZ. Ha? Yang EEZ na yan, hindi naintindihan ni Robin Padilla dun sa press con niya. Iba ang kanyang definition ng EEZ. Bubo talaga. Kung may pagkakataon ako mga kababayan, bibigyan ko ng content yung sinabi ni Robin Padilla, yung kanyang media press con na 44 minutes na wala naman. Meron namang substance yung iba. Pero yung nakikringe ako, yung ang sarap mong Robin. Sige nga, mag-cite ka nga ng batas tungkol doon sa UNCLOS na sinasabi mo, yung EEZ maling-mali. Nung narinig ko nga yung sinabi niya na ganito ang mangyayari sa EEZ, ginugol search ko, nag-research ka agad ako. Sabi ko, ano ba tong EEZ na to? Ayun, nandoon, definition ng EEZ. It is exclusive.
Exclusive nga Bobo. Pasensya ng mga kababayan pag nakakarinig ako ng yung parang nagsalita lang na hindi gumawa ng research, nakakabanas, tapos ibibigay mo, i-disseminate mo yung information. Ano naiisipin ng tao, lalo na yung mga tanga, lalo na yung mga didishit na mga tanga na hindi nagre-research? Diba? Kung ikaw may alam ka, tapos narinig mo yon, what? Dapat kinontra na kaagad ng mga reporter. Therefore, yung mga reporter doon hindi rin nagsasaliksik pagdating sa ganyan. Particularly the one who asked him a question. Diba? Tangingot, nakakabanas mga kababayan. Hanapin ko pa para lang, hindi ko napakita yung buong video sa inyo. Gawin natin ng content if we have time, ha? I don't have much time on my hand. Diba, Elora? Pero hopefully, no, by God's grace, gagawin natin yan. Kaya para hindi tayo ma-misinform. Ito na nga lang, may misinformation dito eh. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Itong balita ng GMA, mukhang may sapaw, no? May sapaw. Okay? The vessels were halted for about 8 hours, but the Philippine vessels eventually set sail for the Bajo de Masinloc at 10 a.m. with the Chinese Coast Guard shadowing them. Alam nyo itong mga Chinese Coast Guard, no? Ano po ito eh? Mga aso. Yung aso, ikaw yung amo, siya yung man's best friend mo, siya yung buntot mo. Kung para kang aso, sunod ka ng sunod ha. Ganun po sabi sa akin nung tatay ko, yung tatay ko eh. Pag may pupuntahan, nakabuntot kami. Ay, nandun kayo sa bahay, doon kayo. Para kayong mga asong buntot ng buntot. Di ba? Di ba, Hattori? Oh. China's clearly sending a message maybe in the wake of the other things that have been happening, including this trilateral summit, that China is being especially aggressive in making the point that it believes in this 9-dash line. Ayan po ang sabi ni Ray Powell. O remember Ray Powell? Ayan yung nagmo-monitor sa galaw dyan sa South China Sea. Buong South China Sea, minomonitor nila yan. Okay? I wondered if it was part of regular rotation, but it's an unusual heavy rotation. Ay, grabe naman pala ito, no? Talagang tumitindi na po, no? Ang ano nila. Tandaan ninyo ha, sabi ng GMA, black and tailed, no? Tandaan niyo, yung dalawang ginawa nila. Hinarang ng mahigit 10 o 8 oras, tapos naka-sail na rin sila sa Bajo de Masinloc. Kasi may gagawin na nga dyan. Remember sa isa kong vlog, no? Mukhang may maling mga interpretasyon po yung ating mga ibang nanonood eh. Galit na galit sila doon sa mambabatas kay Representative Dalipe. Na sinabi ko, hinahamon niya si Pangulong BBM. Pero in a positive way po yon, hindi po negative ha. Baka ma-misinform kayo, no? Intindihin nyo may yung sinabi ko doon. Hinahamon ni Representative Manix Dalipe ang ating Pangulo na simulan mo nang maghukay kaysa maunahan tayo. Kasi po, yung ating pong friend dyan sa Palawan, sinasabi niya po, ako po marami pong nagbibigay sa akin message, maraming nag-PPM, no? Pasalamat ako sa kanila na eto, Brad, bakit yung ibang bansa, yung Malaysia, yung Indonesia, nakakapag-oil drilling sila, nakakapag-siphon sila ng gas, kasama ang yung ating mga yung mga bantay, yung mga Amerikano, yung kaano nila. Parang sa atin, ka-joint patrol. Ha? Bakit tayo? Hindi tayo makasiphon doon. Alam niyo kung bakit? Kasi nandyan sa ating exclusive economic zone yung mga alien ng mga inchik. Ayun po yung kaibigan kong taga Palawan. Ha? Ano po yun? Legit yun. Nakikita nila eh. Sa kayang kaibigan ko na yan, maraming info yan. Pero tulad ng sabi ko sa inyo, yung mga sikreto, hindi niya po pinapaano sa akin. Kung ano lang po yung visible and for for your information na pwedeng i-public, pwede. No? Pero yung mga for your eyes only, wala. Mahirap baka patawag ako ng National Security Council. Ano alam ko diyan, 'di ba? Oh.
Dapat gawin din natin yan. Pangulong Marcos, may ka-joint patrol na tayo. Nandyan palagi ang aircraft carrier ng Amerika. Nakatenga nga lang yung Palawan. O, di ba, Digong? Kala ni Digong, buti pa ako may alam kaysa kay Digong, Di ba? Kung yung ibang bansa na may ka-joint patrol doon sa sinasabi nilang contested islands din nila, bakit di natin magawa yun? Nakakapag-siphon sila, nakakapag-hukay sila. Gawin din natin. Di ba? Simulan na natin. Kaya ang hamon ni Manix Dalipe, Pangulo, simulan mo na! Ako payag ako. O di ba? Sinabi ko sa inyo, how many millions cubic feet o whatever yung natural gas? How many millions of barrels of oil yung nandyan sa Recto Bank o Reed Bank o whatever na bank. Kaya nga bank bangko. Dami, di ba? Gawin nyo na, pero dapat ang makinabang ay ang sambayan ng Pilipino. Be transparent. Okay? O yan, huwag kayong misinformed doon, ha. Hindi po nagyayabang si Manix Dalipe. He is just daring. Parang dare, Mr. President, do it. We will support you. Yun! Ganon, hindi po yung pang-aalipusta kay Pangulong Marcos. Ako gustong-gusto ko na simulan mo na, Pangulo, para lalong magngit-ngit yung mga unggoy na mga inchik na yan. Pasensya naman po. Sobrang daldal mo, Tokis. Kaya nga Tokis, di ba? O tandaan nyo, black and tailed. Okay? Dito naman po, sa balita ng Inquirer, the same lang ito. Ang sabi, Chinese Coast Guard seen shadowing PH vessels en route to Baho de Masinloc. O, di ba? Pareho lang po yan. Dito, sa ulat nitong Inquirer, ang sabi lang, shadowing. Parang tailgating. Tailgating, sinusundan ng malapit. Ganyan. Dito, pag tinitailgate ka, huwag mong i-break, bubungguin ka. Yung tailgate, yung sobrang lapit. Yan, mahirap yun. Makakabangga ka nun. You're following too close, di ba? Madam Rebecca, Kuya Danny, you're following too close. Bad yun. Gusto mo ng gulo, ha? Wag naman. Okay, now, may paglilinaw po dyan ang Philippine Coast Guard. Ha? Ayan po sa GMA News Online. Ano mo? GMA na rin ang nagbalita. PH survey vessels tailed, not blocked by China Coast Guard. Ayun po, nililinaw po para hindi po magulo ang isipan ng mga tao. Sabi dito ng National Security Council. Ayan, paglilinaw na po ito, ha? The National Security Council said on Monday that the China Coast Guard ship did not block but tailed Philippine vessels headed to Baho de Masinloc. Yung tailed, binuntutan. Mga aso to mga buntot. Di ba? Sa Inquirer, shadowed. Sige, kung another synonym ng tailed ang shadowed, whatever. Pero hindi hinarangan. Ayun ang sabi. It's shadowing. Yun naman pala Shadowing and tailed. Sige. The same synonym? Sige. BRP Cabrera Silang and BRP Ventura, there was no stand-off. Ayun po yung sabi ni National Security Undersecretary Jonathan Malaya. PCG spokesperson Commodore Jake Tariela for the West Philippine Sea confirmed that the CCG followed the Philippine vessels but did not block them. Ayan at least nilinaw din sa balita ng GMA News. Okay? So parang iratom na lang yan. Hindi po na block, mali po kami. Tailed lang or shadowed. Ayan, para at least sasabihin nyo, mukhang dinidepensahan ng NSC at PCG ang CCG. Ayan po ay paglilinaw. Hindi po yan depensa. Para naman, at least, sasabihin na naman ng China, hindi naman namin ginawa yan sinungaling kayo At least galing sa ating mga otoridad. Hindi na-block, hindi hinarangan, kundi binuntutan lang. Sinado lang. Parang lang yung lalaking buntot ng buntot doon sa crush niya na hindi naman siya pinapansin. Di ba, Ai Chang? Si Miyu?
Si Miyu, bahala siya. Si Miyu, alam niyo, sabi ko sa inyo kanina, yung mga taga-Japan, mga naggagandahang dilag. Pero hindi ko man talaga sila pa nakikita ng personal o pati picture. Nanguhuhula lang po ako. Si Kaloyal Senchang, hindi ko pa naman nakikita yan. Si Kaloyal Wanabet, hindi ko pa rin nakikita yan. Si Miles Tan, hindi ko makilala itong mga to eh. Pati si Elora, hindi ko pa nakikita yan. Wala. Pero si Elora, may Mr. Right and Left na yan. Dalawa nga yan palingkera yung bata na yan. Yari na naman si ano. Yari tayo kay Lola Carclea nito. Pagagalitan na naman tayo. No? Okay? So, yan lang po. So, paglilinaw, para hindi naman po magsasalita na naman ang mga inchik. Ay, hindi naman namin binla. Kayo talaga, kayo ang provokator, ha? Kayo na naman nag-i-incite ng ano, ha? O, diba? Yan na naman yun. Kaya, kayong mga reporter, mag-report naman kayo ng responsable. Para hindi yung sa, tulad niyan, binasa natin, sabi, block and tailed. Hindi naman pala, tineld lang. O, kaya nga kayo nakasakay dyan sa mga barko ng ating bansa para kayo ang patunay, ebidensya, pero magsulat naman kayo ng tama, mag-report kayo ng tama because kami, binabasa namin, babasahin ang kabila. Pag nakita naman, di naman pala totoo, anong sasabihin? Mga sinungaling. So, hindi lang kayo ang sinungaling, maaapektuhan yung relasyon ng dalawang bansa. Mainit na nga, ginagatungan nyo pa. Diba? Ay ayus-ayusin nyo, ha? Kayo dyan, yung nag-report nun, ayusin mo. Sino ba yon? Tingnan ko, balikan natin, mga kababayan. Ha? Itong sa GMA News na ito. Sinong nag-report nito? Walang nilagay na pangalan. Pero nung ni-report itong confirmation na tailed lang, may pangalan na. Di ba? By GMA Integrated News lang. Ayusin nyo, ha? Magkakagulo tayo niyan eh. Diba? Hindi sa dinedepensahan natin ng China. Magbalita ng tama. Ang gusto nga natin, walang misinformation saka disinformation. Tapos kayo, mabuti na lang. Nilinaw ni NSC, Undersecretary Jonathan Malaya, at ganun din si spokesperson for West Philippine Sea, PCG, Commodore J. Tariela. Okay, malinaw ha? Hindi daw po hinarang, binuntutan lang na parang aso. Now, ito. Meron pong nababahala. May nababahala po dito. Ito po, kukunin natin itong balita sa Politico, 2 article. Okay? Ito po, isang Cagayan representative, nababahala po siya. Kasi sa Cagayan, merong EDCA dyan eh. Diba 2 nga yan? Yung governor dyan ng Cagayan, galit na galit. Kasi mukha lang tatanong lang. Yung bang governor nyo dyan sa Cagayan pro-China. Ayun. May connect sa West Philippine Sea. Chinese students influx in Cagayan alarms Lara. Tingnan nyo, bakit yung sinasabi pong influx, pagdami, para po silang langgam, na bigla silang pumunta dyan sa Cagayan. Ano meron sa Cagayan? Ano bang mga universidad na magaganda dyan sa Cagayan? Anong mga courses o kurso ang mapapakinabangan ng mga inchik na ito? Bakit? Bakit sa udyok ba yan ng inyong governor? Nagtatanong lang po governor Si Governor Mamba ba yun? Diba? Yung sinight ng contempt ng Kongreso. Tama nyo ako kung mali ako Bakit ka nagyaya dyan? Tanong lang I'm not insinuating. Bakit? Inalaw yan, In Cagayan, alarms Lara. Sino tong si Lara? Cagayan Representative Joseph Lara has filed a resolution urging the House of Representatives to investigate the influx of alleged Chinese students enrolling in various schools in the province. In House Resolution 1666, Lara mentioned reports that these students are being sponsored by the local government units and supported to the Belt and Road policy of China and are opposing the establishment of Enhanced Defense Cooperative Agreement in sites in the province. Lara said the influx of thousands of Chinese in the province is highly suspicious and alarming. With the prevailing situation in the West Philippine Sea,
and in view of Cagayan's strategic geographical location, the increasing number of Chinese students in the provinces poses serious concerns to the national security of the Philippines. Ayun po ang sabi ni Representative Lara. Okay? Pending po yung resolution kasi hindi pa po sila nakakabalik sa plenaryo, 'di ba? Babalik sila hanggang April 29. Meron pa silang 2 weeks. Okay? 'Di ba? Bakit? With the sponsorship of the local government and nung mga anti-EDCA na leader nilang dyan sa Cagayan. Ano yun? Ano yan? Kung mapapatunayan yan, that there are some sinister, alam niyo yung sinister? Masamang balak? Mamaya, itong isang article, ano yung gagawin nila? O, punta na tayo dun. Anong sabi? Another one sa Politico. Salamat po, Politico. Secretly spies? Ayun! Kaya naman pala. Search in Chinese students noted near Cagayan, Cebu, EDCA sites. O ito, pati pala sa Cebu. Ayun o. Ito lang ang sabi Basahin natin. Thousands of Chinese nationals of military age who are currently enrolled in schools near EDCA sites is a good cover to stay within the areas that has easy access to military bases. The report identified Cagayan as one of the areas where an increased Chinese presence had been noted. The province is the host to 2 new EDCA sites designated under Marcos administration. Ano yon? Yung Lalo Airport and the Naval Base Camilo Ocias. O di ba meron din dyan sa Batanes? A caterer who previously supplied food to a Philippine offshore gaming operator based in Pasay City, said a Chinese client requested to relocate their operations to Cebu, where the Benito Ebuen Air Base and EDCA site is located. Aba, mukhang ano po? Mukhang yung mga nandyan sa Pogo, kaya dapat isara lang yan eh. Alam nyo, sa totoo lang, bilib ako kay Mayor Vico Soto. No? Pinasara niya po ang Pogo sa buong Pasig. Kasi sabi niya, walang magandang maidudulot sa residente ng mga taga-Pasig. At given na ang masamang image ng Pogo, hindi lang sa mga naa-addict sa sugal ang mga kababayan natin, ang maltreatment ng mga kababayan nating empleyado, ng mga inchik, also, dumadami ang mga kriminal na mga inchik na nandyan sa Pilipinas. Also, hindi natin alam, baka yung iba dyan ay mga espiya ng mga Chekwa. Tingnan nyo yan, Diba? O quote, we were asked if we could provide our servers to a bigger clientele in Cebu. The caterer who spoke to Politico on the condition of said. Yan, tama. Diba? Ito pa isa. Meron pa isa dito. Kasama pala ni Representative Lara, si Representative Faustino Inodi. Ito, inchik ito have separately filed resolutions asking the appropriate committee of the House of Representatives to look into the sudden increase in enrollment change. Ay, hindi lang pala si Representative Lara. Kasama pa pala si Faustino Inodi. Inchik talaga. D, meanwhile, said Chinese nationals had been tagged in suspicious activities in his province. Ay, nako. O, taga-saan ba tong si Representative D? Taga-saan ka, Faustino D? Teka, i-research lang natin para maliwanagan tayo kasi inchik ito, pero biruin nyo taga-saan to? Mayor of Kawayan, Faustino D. Former Governor of taga Isabela, pareho sila. Cagayan, Isabela, magkakatabi yan, buti na lang itong dalawang mga Ilocon na ito. Tama yan. Ito at least si Faustino D, even though siya's inchik, ang last name, makabansa yan. Tama yan. No, biruin nyo kanlungan nila ang Pogo. Meron nga pong balita dyan mga kababayan. Ito sama lang natin. Hopefully makita ko, no? Na yung pulis, meron silang binigay na statement dyan eh. Naku, na-delete ko yata mga kababayan. Ang nakakaasar naman, na-delete ko yun. Na may sleeper cells, no? Na minamanam nila, alert sila sa mga sleeper cells ng China. Malay nyo, ma-activate na. Di ba?
Ang sabi naman ng China, wala kaming sleeper cells. Ano yung sinasabi nung nandito na isang caterer? Na narinig niya na alam nyo na, activated yan, activated. Meron at meron yan. Nahulihan nga ng mga yan, yung isang bahay, nahulihan ng andaming armas. Alam nyo tong mga inchik, mga kababayan, mga sinungaling yan. Hindi na natin pwedeng i-trust yung mga, na yan? Mga sinungaling, no? Mga lawless. Hindi nga sila marunong sumunod dun sa 2016 arbitral ruling. Ang alam lang nila ay yung domestic law nila. Pero pagdating na sa international law at yung karapatan, soberenya ng ibang bansa, they cannot respect that. So why do we have to respect them? Di ba? Pagdating sa ganyan na 2016 arbitral ruling. O nakita nyo na lang yung layo nung yung nag-shadow, yung nagmukhang aso na bumuntod sa ating mga barko, yung isa research vessel natin. 35 nautical miles lang ang layo niya o kilometer. Di ba? Mokong yun. Kaya yung mga kumakampi pa sa mga Chekwa, ay nako, lalo na kung may politikong kakampi sa mga Chekwa, tandaan nyo na, ilista nyo na yan. Baka tumakbo yan sa next election itong 2025, no? Dito kay Tokis, basta maganda ang layunin ng Pangulo para sa bansa, may transparency, didepensahan natin ng Pangulo. Kaya tama po dyan kudos kay Representative Lara at Representative D. Okay yan, imbestigahan nyo po yung nagpapasok dyan. Lalong-lalo na dyan sa Cagayan. Ang dami dyan na EDK. Mga espiya yan. Activated yan, tinan nyo. Students of military age. Kunwari lang mag-aaral yan, pero ano gagawin yan pagtapos ng aral sa gabi? Kayo dyan LGU? Mga hudas ba kayo? Tanong lang makapili ba kayo? Tatraydurin nyo ba? Dahil lang sa pagka-disgusto nyo dyan sa mga EDCA? Gago pala kayo Dapat talaga kayong ipatawag sa Kongreso. Bakit ang daming Chekwa dyan? Okay? Now, since napag-uusapan na tong EDCA, meron pong sinabi ang Pangulo. Yung sinasabi ko sa inyo sa simula. Meron po siyang dalawang bagay na sinabi. Una, itong EDCA. Politiko pa rin po. Maraming salamat, politiko. No additional EDCA sites, sabi ng Pangulo. I think meron ng 9 or 10 EDCA sites, no? Talagang yan. Hindi naman po military bases ng Amerikano yan. Huwag niyong paniwalaan yung mga sinasabi ng mga anti-American. Wala po, hindi po sila pwedeng magtayo ng American bases dyan. It's either meron ng military base ang ating kasundaluhan, ang ating AFP, i-improve lang. Nanghihingi nga ng additional $128 million si Joe Biden dito para po sa improvement ng EDCA sites. Sila ang gagastos. Sila ang gagastos dun sa mga military base natin, mga Pilipino. O tulad na lang yung Basa Air Base dyan sa Pampanga. O yung Lalo Airport. Hindi ko na po alam yung iba. Ang dami. RN2 cents, ilista mo nga dyan. O Ilora, ilista nyo. No? Diba? Papagandahin, tingnan nyo yung Basa Airport. Sabi po sa akin ni Hattori, ang laki na nun, bro. Sabi niya. Ang laki, nakakalapag na yung si Dumbo Elephant. Yung sabi ni Tambalina. May F-16 nga Hattori, isakay mo naman ako sa F-16. Diba? Baka naman may kakilala ka dyan sa Air Force. Sabihin mo, pa-picture lang ako. Diba? Captain Tokis. Wow! Pero si Hattori po, mukhang hindi niya alam to kasi tulog yan Bibira ng manood ng video ko yan. Kasi kung napanood niya, nabanggit pangalan niya, tatawag na yan. Ano na naman yung sinasabi mo? Di ba? Ano ang sabi ng Pangulo? No additional EDCA sites. Ayun. The Philippines will no longer give U.S. access to more military bases in the country under the Enhanced Defense Agreement. Tama naman. Tama na yung 10 siya. The answer to that is no. The Philippines has no plan to create more bases or to give access to bases. Sabi ni Pangulo, no?
during the Foreign Correspondents Association of the Philippines Presidential Forum. The President also denied that the country's nine military installation designated as ESCA sites triggered the Chinese aggressions in the West Philippine Sea. Oh, mga insinuation lang yan. No, I think that's turning the situation on its head. These are the reactions to what has happened in the South China Sea, to the aggressive actions that we have to deal with. The water cannoning, the lasers, the collision, the blocking of our bangka or fishermen, the putting of barriers across Scarborough Shoal. This is a reaction to that. This did not cause that. That happened before we have EDCA. Correct. Tama naman yan. No? So, wala na. I think, yung siyam na yan, sa aking opinion ha, mga kababayan, that is well-planned, strategic locations. Bakit pa? Bakit ka maglalagay ng EDCA dito sa North, South, East, tama ba? West. No, North, South, East, West. Dito sa East side. Yung papunta ng Pacific, yung papunta ng Guam, Micronesia. Bakit ka dyan? May kaaway ka ba dyan? Oh, di ba? Kakampi ang mga yan. Hindi naman nangaagaw ng mga lupa yan. Hindi naman nag-i-encroach sa ating exclusive economic zone. Kung mag-i-encroach sila sa ating exclusive economic zone dyan sa Pacific side, no? Sa Pacific side, magpapaalam yan. May coordination, hindi tulad ng Chekwa. Nagguhit na lang sila. Di ba? Oh, kaya I think that 9 locations are strategically placed in there. Okay, so wala na. Tama na. Kasi pag magdagdag pa, lalong magagalit yung mga anti-Americans. Di ba? So, ako, naniniwala pa rin ako sa wisdom ng Pangulo. I still support him. No? As long na tama ang ginagawa ng Pangulo. Saka hindi gagalaw ang Pangulo without the legality. Laging nasa batas. Yung EDCA, nandyan na yan. Panahon ni Panot yan. Nakita naman kung ano ang mag-agandahan yan. Hindi lang in-implement ni Digong yan. Sabi nga nung kaibigan ko si Hattori, bro, dapat nung 2016 sisimulan na yan. Kaso, when there is an information that Digonggong will win the election and Digonggong is pro-China, we wrap it up. We pack up and went back to the States. Kala ni Hattori, ma-extend siya doon, me. Kala mo, Hattori, may happy days ka pa sa Pinas, ha? Yan lang po. Yun po yung kwento sa akin ni Hattori. Alam nyo na si Hattori, ang galing magkomento niya sa politika. Ewan ko bakit ayaw niyan? Ayaw mag-political vlog. Yan po, no? Balik tayo dito. Okay? No more EDCA sites. Siya muna. Pero if the circumstances call for it, why not? Di ba, Lola Carclea? Okay? Ito, huling article natin. Itong matindi na to, mga kababayan. Huwag naman sanang mangyari ito. Marcos, PH to invoke Mutual Defense Treaty if Filipino killed in West Philippine Sea. Ayaw, nako. Ito na yung kinaayawan ni Alvarez. Bumaba ka na, BBM. Ibigay mo na kay Tamil Mail yung presidensiya. Si Tamil Mail lang ang may alam na solusyon para mapahina ang aggression sa West Philippine Sea. Alvarez. Tingnan mo ako. Tingnan mo tong daliri ko. Di ba 5 yan? Ngayon yung daliri ko, sundan mo. Pupunta sa leeg ko. Ayan. Okay, Alvarez? STFU. Ayan, hanapin mo, Alvarez, yung meaning ng STFU. Alam na alam po yan ni Lola Carclea. STFU. Alam na alam yan ni Danny Reynado. At mostly, alam na alam yan ni Hattori. STFU. Alvarez. Mag-google kasi kayo minsan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday said the Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States will be, hindi sinabing maybe, will be invoked if a Filipino serviceman is killed in the West Philippine Sea. Mai-invoke kung merong Filipino serviceman.
Ha? Ang tanong, kasama po bang mga mangingisda? Sana naman. I think US Defense Secretary Lloyd Austin explained it very well. That if any servicemen, Filipino servicemen, meaning in the military, active in military, is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the MDT. O malinaw po yan ha? Malinaw yan. Ha? Sinabi po yan ng Pangulo sa Foreign Correspondents Association of the Philippines 50th Anniversary Presidential Forum. Yung kanyan tulad din yung sa EDCA. Ha? As long as they have actually caused casualties and it has killed the serviceman, whatever their designation are, whether they're merchant, marine, or coast guard, or actually gray vessels or navy vessels, it doesn't matter. That is an attack to the Philippines by a foreign power. Ayan, malinaw. Panghahawakan natin to. Isisave natin tong dokumento na ito. The President explained this when asked when the MDT will be invoked amid recent aggressions by China against Filipinos in the West Philippine Sea. Okay, tama yan. Good. And the question ko lang is, how fast? Gaano kabilis? Kasi yung insinuation nila, mga kababayan, tulad nung dati na while we are dying over there, you are still talking by yourselves or yourselves in your Congress. Diba? Pero sa tingin ko po, the way they said it, si Lloyd Austin, it is an ironclad, it is on the MDT agreement. Probably they will just ask the Congress, we need this supply and this budget and we are go. Diba? Siguro, at marami rin po, it's a bipartisan. Bipartisan po sa Congress pagdating dito sa Pilipinas. Remember, yung dalawang senator, si Senator Tim Kaine and Senator Klein. Si Tim Kaine, tama ba? Tama ba yung ko? Kasi na-vlog ko po yun eh. Alam nyo naman, pag nandun ka na sa zero after sa iyong edad, medyo na tayo. Hindi tayo sana be-brain part. Talagang ganun po. Ang memorya natin nadidiminish. Tignan ko na lang dito sa impact leadership. Kasi doon ko kinuha yan eh. Just to baka sabihin nyo, nagpi-fake news tayo eh. O ayan, mali. Si mali na naman. Senator Bill Hagerty, a Republican senator from Tennessee. And Senator Tim Kaine, a Democrat senator from Virginia. Sila po yung nag-file ng bipartisan bill to strengthen and modernize USPH military. Ang tawag nga nila, Philippine Enhanced Resilience Act of 2024, yung pera. Oh, buti pa sila may definition ng pera. Sa akin, money. Pera eh, di ba? O yan ha, bipartisan yan. So pagdating sa Congress ng Amerika, malamang yan. They already know. It is ironclad, di ba? Oh. Kaya wag kayong gunggong, wag kayong magpaniwala sa mga sinasabi ng company, Prime Minister ni Baal na hindi tayo tutulungan ng Amerika, ipopon lang tayo. Di ba? Yan yung nila, lintayan nila. Wala ngang gera eh. Wala. Sa totoo lang, kayo dyan. Sa palagay nyo, tayo lang ang malulusaw kung sakasakali. Yun una, tayo lang ang malulusaw. Ibig sabihin, may invisible force shield ang China, hindi mababagsakan ng bomba ng mga kaalyado natin. Di ba? Ibig ba sabihin, tanga-tanga yung mga kaalyado natin at tayo na wala tayong strategy, wala tayong military, genius? Di ba? Ang lagi nilang lintaya, malulusaw tayo. Oh, ganon. Sa pangalawa, sa palagay nyo, gusto ring makipaggera ng China na sinasabi nila, kami ang number 1 sa economy. Sabi nila yun. Pero sa mga ulat ng mga magagaling sa mga negosyo, windang ang kanilang economy. Kaya nga gusto nilang sipsipin yung gas and oil dyan. Diba? Kaya kayo, huwag kayong magpapaniwala doon. Pangatlo, mahirap kayang mag-rebuild. Pag natalo ka sa gera, paano ka? Pagkakampihan ka, ganito agreement wala na sa'yo ang South China Sea, hanggang doon ka lang, baka mabawasan ka pa ng exclusive economic zone eh. Di ba? Gusto ba nila yon?
Ang problema kasi sa China, no, ina-assert niya yung soberenya niya na wala naman siyang dapat i-assert. Eh kung makipag-usap na lang siya, kaso ginagawa niyang gago yung ASEAN nation eh. 200 exclusive economic zone is 200 exclusive economic zone. Yun lang naman ang hinihingi natin. Pwede ka namang pumasok dyan, pero kami pa rin ang dapat mong puntahan, magpaalam ka, at wag mo kaming diktahan sa gagawin namin, wag mo kaming itret. Ano ba yung sabi nung gunggong na ano? Balikan lang natin ha, mga kababayan, sa ulat ng ano, yung Inquirer. Hinanap ko talaga mga kababayan. Yung sinabi nung dati na nagbabalik taktakan si Tariela saka yung retired Air Force nila na Colonel. Ha? Ano yung sabi? Nawala na naman yata eh. Di ko na naman yata na-save mga kababayan eh. Naaasar tuloy ako. Ang sabi po eh, nung Colonel eh, kay Tariela eh, how come the Philippines, who is not stronger than China, eh kayo pa ang nambubuli? Ay, binalikan ni Tariela. Binalikan niya kasi yung usapan dun eh, bakit daw pinatay daw nung mga ano, nung mga PCG natin, yung mga mangingisdang Chinese, eh ano na yun? Settled na yung issue dun, pero inaano nung gunggong na ano nila, yung isang official nila, binanata ni Tariela. Biro niyo ang tingin sa atin ha. How come the Philippines is yung hindi naman siya malakas kaysa sa China? Never been stronger. Oh, hindi ko lang po makita kasi yung ano eh, nakalimutan ko na namang i-save eh. Kakaasar oh. Sabi ko si-save ko eh. No, totoo po yun sinabi. Tanungin niyo pa si Tariela. Loko-loko yun. Sarap batutain mga kababayan eh. Doon pa lang makakapag-ngit-ngit ka na eh. Oh, di ba? Never been stronger. Kaya nga po meron ako diyan vlog dati eh. The Battle of Yultong. Hinanap ko po talaga yun, no? At may nagpadala rin ng article sa akin. Pero yun mo, 900 Filipinos kontra ano yun? 10,000 ba na mga inchik? Talo nila, atras ang mga itlog nila. Kaya wag nyo kaming gaguhin. Yun ang hindi pinapaalam sa inyo ng mga katulad ni Digonggong, di ba? Puro pananakot, puro gera, puro gera. Tapos ang dami pa nilang mga spokesperson ng mga inchik. Oh, paano? Alam na. Di ba? Baka ika nga ng kanta ng ABBA, money, money, money must be many in the rich man's world. Di ba, Elora? Oh. Kaya kayo po, ano pong masasabi nyo dyan, no? Na may paglilinaw po ang National Security Council at si Commodore Jerry Tariela na hindi po hinarangan. Tinailgate lang o Senado. Tapos si Congressman Lara at Congressman D nag-file ng mga resolution to patawag bakit ang dami, the influx of Chinese students of military age. Diyan po sa bayan ng Cagayan na merong 2 EDCA site at sa Cebu na merong 1 EDCA sites. Mga espiya ba yun? At ganun din po yung mga POGO workers ng mga Chinese. Gustong magpalipat daw po sa Cebu base dun sa information ng politiko. At nilinaw na ng Pangulo, wala ng EDCA sites and MDT will be invoked pag meron pong namatay na servicemen gawa ng foreign aggression ng foreign powers. O, yun po yun. Okay? At wag po kayong maniniwala sa mga disinformation, mga pro-China apologies na kapwa nating mga Pilipino. Wala pong pagmamahal sa bayan yan. No? Hindi sila makatindig sa paninindigan ng ating Pangulo. Kasi sila may mga vested interest. Mga tuta ng China yan. Hawak sila sa liig. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.